Thank you po, Sister Rosette, sa pagbasa po ng salita ng Diyos, yung ating birthday girl ngayon. Ohayo gozaimasu, minasan. Kyou wa samoy desu ne? Sugoi. So, unti-unti po tayo natututo, no? Kahit na nabubulol tayo. But one step at a time. Sa isang buwan, isang salita. Sa isang taon, mayroon pong 12 buwan. So, 12 salita. O kung sa 10 years, times 12. Makakapag-construct na tayong konting mga salita. Ito po ngayong linggo na ito ay second Sunday ng tinatawag po nating Advent. O yung preparation before Christ come, before Christmas. So ito yung selebrasyon lang po ito, hindi po taon-taon pinapanganak ang Panginoon, hindi po taon-taon siya namamatay. Ito po yung selebrasyon. Pero tayo mga Kristiyano po, kahit na nasa bansa tayo na hindi po Christian, tayo po ay pinagdiriwang po natin itong Kapaskuhan dahil napakahalaga po sa atin. May mga nagsasabi na hindi tayo naligtas sa kapanganakan ng Panginoon, bagkus tayo po ay naligtas sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Pero, kung wala pong kapanganakan, wala pong kamatayan. So, wala pong mamamatay kung wala pong ipinapanganak. Pareho pong mahalaga ito sa kasaysayan po ng Kristyanismo, sa buhay nating mga manampalataya, sapagkat mayroon pong ipinanganak na tagapagligtas at mayroon pong namatay sa cross ng Kalbaryo at muling nabuhay, at gayon po ay patuloy nating tinatamasa ang pakikipag-ugnayan sa Diyos sa ating pong relationship with the Lord sa pamagitan ng panampalataya. Ang ating pong topic po ngayong umaga is about the purification or the promise of purification. Since this month, our monthly theme or our theme for this month is promise. And the second Sunday, our topic is about purification, the promise of purification, taken from Malachi chapter 3 verses 1 to 4. So bakit mahalaga po ang purification? Bakit mahalaga po yung paglilinis? We, the Church of the Nazarene, believe in the life of holiness. That holy life can be achieved. It is achievable by faith in the Lord Jesus Christ. Bagamat marami pong kung may question ho dito, yung pong ating pong mission statement that to make Christ-like disciples in the nation. Sinasabing, paano magiging Christ-like? But that should be the goal of every Christian, to be Christ-like. Because he is the best example of being a godly, of living a godly life. Jesus Christ is our model of how to live a life that is pleasing in the eyes of God. Siya po ang ating pong pinaka-model sa pamumuhay pong Kristiyano, pamumuhay pong isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Kaya napakahalaga po yung paksa na itong purification o yung refinement. So bakit kinakailangan na mayroon pong paglilinis? Sapagkat tayo po ay nagkasala sa Diyos. At yung pagkakasala po natin sa Diyos ang nagbigay sa atin po ng karumihan. We've been separated from God because of our filthiness, because of our iniquity, because of our impurity. We are not pure. We were not pure before we came to know the Lord Jesus Christ. But praise God, because of our faith in the Lord Jesus Christ, we are declared justified by faith. We are declared righteous through faith in the Lord Jesus Christ. So napakahalaga po, purification of our lives as believers, very important. As we face different kinds of temptation to sin in our daily life. Sino po kayo magpagsasabi dito na hindi natin naranasan na tayo ay mayroong mga temptation to sin? Meron po ba? Sasabi, oy, walang temptation na dumating sa aking buhay. Ang sarap ng buhay, walang temptation. O di kaya ikay namumuhay sa temptation, kaya hindi mo na namamalayan, nag-i-enjoy ka na sa buhay mo. If you are not able to recognize between temptation and not temptation, may problem po yun. Baka nagiging normal na lamang ho yung temptation sa'yo at hindi na siya mali. Yung temptations sa pagkakasala, hindi na siya mali, naging normal na lang. Kaya parang
go lang ang buhay, na parang wala pong guilt feeling na nararamdaman sa iyong puso. Kaya napakahalaga po na ipalinis ho natin ang ating sarili as we face these temptations, all kinds of temptations every day. Preparation is vital to refining process. Gaano po kahalaga ito? Mahalaga po yung paghahanda ng ating sarili as the Holy Spirit refines us into holiness. As John the Baptist prepared the way for the Lord, so we have to prepare our lives for Jesus' coming. Actually, second coming. Jesus already come sa mundong ibabaw na ito 4,000 years ago. At ngayon po ay naghihintay tayo sa kanyang second coming. At hindi po natin alam kailan po yung second coming. Maring mamaya po, hanggang ngayon na nakakatulog kayo sa preaching, darating ang Panginoon. Hindi natin alam kung kailan ho darating ang ating Panginoon, but surely He will come as He promised that He will come again and take all the believers with Him in His kingdom, to reign with Him in His kingdom. Napagandang promise po na ito ng Panginoon sa atin. So tulad po ni Juan na siya po ay pinadalang una to prepare the way for the Lord Jesus Christ. Diba? He was baptizing in the Jordan River, preparing the coming of the Lord, and doon dumating na po ang Panginoon. So sabi niya, look, the Lamb of God who cleanses or takes away the sins of the world. Tingnan nyo yung kordero ng Diyos na siyang naglilinis sa lahat ng mga kasalanan sa mundong ibabaw na ito. Siya yung sinasabi ko. Hindi niya inangkin po yung, hindi niya sinabing ako yung tagapagligtas. Although sikat na po siya ng panahon na yon. And many people believe that John the Baptist was probably the Messiah. Pero hindi niya in-entertain yung thought na yon ng mga tao. But because he introduced Jesus to the crowd, and he introduced the crowd to Jesus, na ito na yung kordero, ito na yung Lamb of God, ito na yung Messiah na darating. So kinakailangan po na malaman po natin who is Jesus, the person of Jesus. We have to really know the person who can purify us into holiness. So we have to submit our lives, ourselves to the process of refining. So unless we submit ourselves to the process of refining, yung paglilinis, yung purification, ay hindi po tayo malilinis. Kinakailangan po mayroon pong humility, kapakumbabaan, and willingness to be refined. Tayo po ililinisin ng Panginoon. Nevertheless, our Lord Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit, refines us from all impurities, so that when He comes, we will be ready to see Him. We will be ready to see Him face to face. Kung tayo po'y refined na, tayo po'y malinis, pure, ready tayo to face God, Jesus, anong oras mo po? Kaya po hindi po dapat ikatakot ho ito. Kung darating po ang Panginoon ngayon, hindi na po tayo makarating sa 2025. Hindi na po tayo makaabot sa 2025. Lahat po ng mga investment ninyo na bilyones ay mawawala. Okay lang po yan. Basta sigurado tayo sa Diyos. So, kung darating po siya ngayon, kaya nga siguro mas magaan yung loob yung walang masyadong kayamanan. Kasi kung darating po siya, walang iniisip, paano na yung bahay ko doon? Paano na yung, paano na yan? Ganun talaga Mawawala ang lahat ng bagay. Ang mananatili lamang ang ating pong relasyon sa Diyos, ang ating pong pakipag-ugnayan sa Diyos, ang kaligtasang espiritual, ang siyang mananatili forever. Kaya nakakalungkot po na may mga tao na mas pinahalagahan po nila ang mga bagay sa lupa kaysa sa mga bagay sa langit. Sabi po, napakaliwanag, sabi ng salita ng Diyos, ang mga bagay sa lupa, kasama yung bahay, ay mawawala po yan. Pero yung mga bagay po sa langit, yung po yung mananatili magpakailanman. Kaya kinakailangan po ay ang ating pong sarili ay manatiling pure as we see God face to face in His second coming, and we will welcome Him with gladness, with all gladness. The coming of Christ would be sudden and unexpected. Para daw pong mga panahon nung days of Noah ay hindi po nila na-expect na darating po ang baha. So baka po in-expect ba natin na darating mamaya? Baka hindi pa. Pagka yung tao po ay namumuhay na parang normal sa pagkakasala,
Wala nang takot sa Diyos. Yun po yung panahon ni Noah. Nakikita ba natin yun sa panahon natin ngayon? Wala bang takot sa Diyos? Ang marami. Nagkakasala, namumuhay sa kasalanan ng marami. O baka mamaya na nga darating si Lord. Hindi po natin sigurado, but we have to make sure that when He comes, we are ready to see Him. Yung ating pong buhay ay malinis sa harapan po ng Panginoon. Ang ating pong value bilang mga Kristiyano ay napakahalaga. We have, yung precious tayo sa harapan ng Diyos. Meron pong dalawang binata ay pumunta po sila sa isang lugar, ay nakita po nila doon yung tinda po ng pangalan po ng tindahan ay Second Street. Alam niyo po yung Second Street? Mga second hand po ang andun. At nakalagay ho doon na slightly used. Pero low price, very low price na. So, naisip nila ito yung magandang illustration sa pagdating sa paglilinis sa ating halaga bilang mga Kristiyano. I mean, tayo po, ako gumagamit akong second hand, na damit. Hindi ko hinanin second hand na damit. Pero kapag gagamit na po siya, bumababa yung value. Yung sasakyan po, bibili ka ng brand new after a year, halos kalahati yung binawas ng price. Kaya po yung mga magagaling, yung mga nag-iisip, hindi bumibili ng brand new. Hindi ko sinasabing hindi nag-iisip yung... Ibig sabihin, may pera lang sila na pambili ng brand new. Okay? Pero ibig sabihin, yung po gusto makatipid ng konti, yung pong second hand, hindi na ganun kamahal, pero pwede pa naman, the same car lang din yun. Hindi nga lang ikaw yung pinakaunang pong gumamit nito. Alam niyo po, ganun po daw yung ating buhay ng mga Kristiyano. Kung hindi na tayo talagang pure sa harapan ng Panginoon, parang bumababa yung ating value. You get the point? Bumababa yung value natin. Kung minamantsahan natin, binubugbog natin yung ating sarili sa pagkakasala, bumababa yung ating value. And that's the purpose of Jesus coming, for us to be purified from this filthiness. Ito pong karumihan po na ito. Meron pong 4 P's, 4 po na P. Yung 4 P's po, Pantawid Pamilya Pilipino Program. 4 P's. Dito po sa purification. The 4 P's of purification. Number 1, the preparation for purification. Si John the Baptist po ay pinadala, sabi ho dito sa verse 1, "See, I will send my messenger who will prepare the way before me." I will send my messenger who will prepare the way before me. Sino po yan? Tinutukoy po dito ay si John the Baptist. Siya po ang pinadala pong una para ihanda ang daan ng Panginoon. Meron pong preparation. Merong nag-i-introduce na ito ang Panginoon may darating. Hindi pa ako yung Messiah. Hindi pa ako yon. Merong darating after me at siya yung maglilinis sa inyo. He will baptize you with fire. I baptize you with water, but the one who will come after me will baptize you with fire. Paano po kayo nababaptize po ng fire? Di ba? Ang fire po ay mainit. Pag binabaptize po tayo ng fire, that's the refinement of God sa atin. Nalilinis ho tayo. And only Jesus can do that. He will come as the refining fire. Refiner's fire. Sabi niya, I will send my messenger ahead. Napakahalaga po ng preparation. Preparation is vital in any or every endeavor. Ano man pong mga ginagawa natin ay kinakailangan po ng preparation. Kahit na magluto ka lang po ng anumang niluluto mo, i-prepare niyo po yung karne. Kung ito ay frozen, ibababad mo pa sa tubig ng matagal. Yung iba po pinapakuluan dahil gutom na siya para ma-defrost. At pagkatapos hinahanda po yung mga condiments, mga sangkap, asin, bitchen, tuyo, suka. Ano ba yan? Adobo? Paminta? Ano pang hinahanda nyo? So, mayroong preparation. Paano po maging adobo? Bago po maging adobo ang adobo, mayroon pong preparation.
At pagka isinalang nyo na, ipaanda rin nyo yung kalan kung ito may apoy pang lumalabas. Pag walang gas, hindi nagbayad ng gas. Naputulan. So, ibig sabihin, merong preparation. Everything needs preparation. Napakahalaga. At ang buhay po natin, bago dumating ang Panginoon, kinakailangan po ay meron pong preparation. Sa ano man pong mga ginagawa natin sa buhay, purification must have some kind of preparation as well. Yung paglilinis ng Panginoon ay kinakailangan mayroon pong preparasyon sa atin. Ano po paano natin ipiniprepare natin sarili? Number one, we have to admit that we are sinners. We committed sin against the Lord. Ang isang makasalanan na hindi niya inaamin na siya nagkasala, ay kailanman po hindi po yan marirefined. Hindi po yan malilinis sapagkat hindi niya inaamin na siya ay nagkasala. So, admission sa mga nagawa nating pagkakamali ay napakahalaga sa tinatawag nating preparation for purification. We have to admit that we committed sin against the Lord in the eyes of the Lord and that we need forgiveness, we need His grace, we need His mercy. Kailangan po natin yung Kanyang pagkilos sa buhay natin. Aminin po natin, yung pag-amin po ay hindi po kinakailangan na mayroon inamin nakasala ako pero siya kasi nagsisisi ka pa ng ibang tao. Yung pong pag-admit ay sabihin natin, nagkasala talaga ako. Yan ay pagkakamali ko regardless of sino man po yung nag-tempt sa'yo sa kasalanan. So we don't blame somebody sa mga pagkakasala na ginawa ho natin. It is us who actually did that sin. And so there's no reason for us to blame somebody. Bago po natin gawin po yung mga bagay na yan, hindi naman tayo siguro po nalalagay sa alanganin na hindi natin alam. Kaya nga sabi po ni John Wesley, sin is a willful transgression of the known law of God. Alam po nating mali, ginagawa pa rin po natin. That's sin. So we are not ignorant to sin. Hindi tayo ignorante. Alam po natin na mali po yun. Pero ginagawa po natin, kahit mali, yan po ay kasalanan. So dahil alam po natin na yan ay mali at ginagawa po natin, therefore no, we cannot blame somebody. Hindi po natin pwedeng isisi po sa iba. Admission that we are or that we commit sin is very important. Like David, after he sinned against the Lord, in Psalm 51, we can read his prayer, the prayer of David. Nasabi niya, cleanse me, create in me a clean heart of God, and renew the steadfast spirit within me. Kanta yata yun. Restore unto me the joy of your salvation, of my salvation. At i-renew nyo po ang espiritu na binigay nyo sa akin. This is a personal confession, repentance ni David. At napakahalaga po nito na sa buhay po natin ay handa tayo pong i-admit ang anumang pong pagkakasala natin sa harapan ng Diyos. Pangalawa, we have to be willing to surrender ourselves before Him. Marami pong hindi willing to surrender their lives before the Lord nung dumating ang Panginoong Hesus. Kaya po marami pong umayaw. Sino itong anak ni Jose? Di ba kilala natin yung kanyang mga kapatid? Siya ay karpentero, mangingisda lang siya. Itong mga kasama niya doon, mga mangingisda. Sino itong anak ng karpentero na to? Marami pong ayaw sa kanya. Marami pong hindi po willing to submit their lives before God. They don't believe in Jesus. Kaya po hindi po sila nagkaroon ng personal na kaligtasan na ignayan sa Panginoon. So tingnan po natin, are we willing enough to submit ourselves before God? Handa ba tayong isubmit ang ating sarili, isurrender ang ating buhay sa Panginoon? Lord, not my will but yours be done. Your will be done in my life. Not my will, but your will. O kaya sabihin natin, Lord, gusto ko, will ko. Pero baka will mo rin to. Nakikipag-bargain ka ba sa Panginoon? Well, there's nothing wrong with that, I think. But if it is the will of the Lord, then it is His will. We have to submit it. Diba si Abraham, nakipag-bargain din sa Panginoon. Pero, dahil hindi talaga kalooban ng Diyos, umabot na siya ng 10 na binabargain ho niya. 10, if there are 10 people, righteous people in the city, will you continue to destroy the city and not spare the place?
just for the sake of 10 righteous people in it. Pero hindi pa rin umabot. Kung kalooban po ng Diyos, kalooban po niya. So yan po na kinakailangan na tayo ay ihanda po natin, willing po tayo to submit to His will, surrender, at higit sa lahat, we have to be willing to repent from our sins. Kinakailangan po magkaroon tayo ng pagbabalik loob sa Diyos. Yung repentance is not just saying sorry. Repentance is not just saying sorry, Lord. Repentance is turning away from sin. Turning away from our sinful life 180 degrees, not 360, dahil babalik ka lang. 180 degrees. It's turning away from our sinful life 180 degrees. Kung nakaharap ka sa kasalanan, tatalikod ka sa kasalanan. That's repentance. But if you say sorry to the Lord, Lord, forgive me for what I've done today, and then tomorrow you do it again, and the following day you do it again, and you say again, sorry Lord, forgive me for what I've done today, hindi po matatapos. That's not true repentance. True repentance is when you ask for forgiveness, you have to be willing to surrender your will to the Lord. Kailangan handa ka, willing kang isuko ang Panginoon sa Panginoon ng iyong buhay at ipabago po ang iyong buhay sa Diyos. So meron pong preparation. God sent His messenger. Sino kaya ang messenger sa atin ngayon? Maring ako ngayon sa kasalukuyan, hindi ako nagsasalita. Pero marami pong messengers ang Panginoon. God can speak to us in many different ways. Baka meron siyang pinadala sa iyong messenger, hindi mo lang pinakinggan yung messenger na yun. Baka yung iyong kapatid na nag-share sa prayer meeting, sabi niya, ay, hindi naman nagkapag-training sa Bible school yan. Ini-ignore mo, yun na pala yung pangungusap ni Lord sa iyo. Hindi mo nakikita yung message, ang nakita mo yung messenger. Ang nakikita mo yung pagkakamali ng messenger. Sino bang perfect kasi sa atin? Kung ang ating attitude is to look yung pong mga unworthiness ng bawat isa sa atin, ay wala tayong makitang qualified as messenger of God. Kung titingnan po natin yung kapatid natin, sino ba tong ating sister na to? Diba yung buhay niyan, ganyan? Pero nagsishare siya ang salita ng Diyos. Why not listen to the word of God and not criticizing the messenger of God? Wala pong perfect sa atin. Si John the Baptist po, hindi po perfect. Mga panahon na yun. Only Jesus is perfect. So we have to be aware the messengers of God that God sent ahead. God sent ahead His messengers. Marahil, kahit mga bata yan, baka yung mga batang yan ay ginamit-gamit ng Diyos para sa atin. Paano ginagamit minsan? For example, yung mga bata, ginagamit po niya ng Diyos para humaba yung ating pasensya. I mean, based on experience, I have a 2-year-old kid. Sometimes ginagamit po ng Panginoon kung anumang mga bagay para ho tayo, kapag siya po yung mangungusap sa atin. There are messengers of God everywhere. So we have to look at it. We just have to open our eyes, spiritual eyes, and let the message of God sink in sa puso natin. Sink in into our hearts so that we can surrender ourselves before Him. Pangalawang bagay, pangalawang P, the person of purification. So napakahalaga po yung person na ito. Sino po yung person na ito? Sabi niya dito sa verse 2, but who can endure the day of His coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire o a launderer's soap. Parang sabon po ng naglalaba. Sabon naglalaba. Dati po, mano-mano yung laba. Kumakanta ka na ng 3-5 kanta, di pa tapos yung labahan. Ngayon po, di makina na, pero may sabon pa rin. Para pong hinalintulad po yung parang sabon ng paglilinis. At yung pinakaunang binanggit dito, yung refiner's fire. Refiner's fire. Para siyang apoy na naglalagablab. Sino po ito? Ang Panginoong Hesus.
Knowing the person who can purify us is very important. Jesus Christ is the refiner's fire. Will He come, He will be like the refiner's fire. A refiner's fire. Jesus Christ, not anybody. Hindi po sino man. Hindi po yung mga religious leader. Hindi po yung mga kulto. Hindi po yung mga kilalang mga magagaling na preachers. Sino po ang makapagre-refine? Only Jesus. Through the power of the Holy Spirit. Through the power of the Holy Spirit, He will refine. He will purify all the believers. Those who believe that Jesus is the Savior. Those who believe in their heart and receive the salvation from Him. The Holy Spirit will work to that person as the refiner's fire. Sila po ay mapupurify. The person that can truly purify us is no other than our Lord Jesus Christ. By His blood, by the power of the Holy Spirit. Jesus is the only person who can truly purify believers. During Malakai's time po, ang mga tao ho doon ay they were wicked, they were corrupt, including the priests. Yung mga pari po ng panahon ni Malakay, the leaders of the country, the religious leaders, they were all corrupt. They ignored injustice, mga injustices, but instead, they robbed God of their tithes and offering. Di ba? Malakay 3:10. Kaya nga may Malakay 3:10 kasi ang situation ho, ninanakawan nila ang Diyos sa kanilang mga offerings and tithes. Malakay 3:1-4 ito. Pagdating ng 10, give the whole tithe to the Lord. Kasi po ang situation nila, hindi po sila faithful. Ang inoffer po nila sa Panginoon, yung pong mga pilay, yung pong mga hindi perfect. Siguro sabihin natin, yung mga second class, hindi talaga yung first class na inoffer nila sa Panginoon. And a lot of injustices sa mga panahon na yon, during Malakai's time. These people were not faithful to the Lord their God. Sila'y gumagawa sa sarili nilang gusto, nakita nila ito'y pwedeng gawin, ito yung mabuti, ginagawa nila kahit nalabag sa kalooban ng Diyos. Kaya po, dito po sa panahong ito, ay sinabi po ng propeta na darating ang maglilinis. At yan po ay walang iba ang ating Panginoong Hesus. Lahat ng mga priest na to, lahat ng mga tao ay pwedeng maging malinis. May pag-asa pa. Sabihin mo sa iyong katabi, may pag-asa pa pala. Sapagkat darating ang tagapaglinis. Wala pong ibang maglilinis sa atin, kundi ang ating Panginoong Hesus and the Holy Spirit. Every day, we the church has to be prepared for the coming of our Lord Jesus Christ on earth. He will suddenly come. And as He comes, handa tayong ipalinis ang ating pong sarili sa Panginoon. Pangatlong P, the process of purification. But who can endure the day of His coming? Who can stand when He appears? For He will be like a refiner's fire or a launderer's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the Lord will have men who will bring offerings in righteousness. Pag nabanggit ito, offerings. Kasi hindi nga sila tapat doon sa pag-o-offer sa Panginoon. At yung kanila pong mga handog ay hindi tinatanggap ng Diyos. Dahil po, hindi po nila in-offer in righteousness sa tamang kalooban ng Panginoon. So what's the process of refining or refining process na gagawin po ng Panginoon sa atin? Refining process is always not pleasant. Hindi po masaya. Kaya po maraming umaayaw po pagdating sa pagsubok, gusto lang sumamba sa Diyos, ang sarap sumayaw sa Panginoon, ako'y nagpupuri sa Panginoon. Pagdating sa pagsubok, ayaw ko na. Kala ko pag nag-church ako, wala yung problema, parang dumadami pa.
Baka yung mga problema na yon, yun po yung ginagamit ni Lord to refine you. Refiner's fire. Baka yung pong mga tao sa iyong kapaligiran na hindi masyadong mabait, baka yung ginagamit po ng Panginoon para sa iyo, para ma-refine ka. Yung mga pagsubok ngayon sa buhay, yan ay ginagamit ng Panginoon. Refiner's fire. Meron pong isang theologian, si Phoebe Palmer, sabi niya, we have to offer ourselves, yung shortcut to holiness, paano makapamuhay po daw ng may kabanalan, we have to offer ourselves at the altar as a gift. Because God sanctifies the gift offered in the altar. So we have to offer ourselves at the altar of God. Kailangan po, during the sanctification, during the cleansing, ay masakit po ito. Masakit po itong paglilinis. Ilalagay ka sa apoy. Tingnan nyo yung gold. Bago yan naging gold, ay dumaan po yan sa process po ng pagsusunog. Sinusunog po yan, sinasala, sinusunog ulit. Hanggang sa pinupukpok. Hanggang sa ma-form po siya, maging pure po siya na gold. Dumadaan po yan sa process. Tayo mga Kristiyano po, bago tayo maging dalisay sa harapan ng Diyos, we have to undergo the same process of refinement. The refining process. Wala pong sabing, Kristiyano, di pwedeng Kristiyano lang ako, masaya lang ako, ayaw kong magpa-disiplina. Ayaw ko lang yung mahirap na yung challenge na ayaw ko. Gusto ko lang maglingkod sa Panginoon. May mga kabataan kami noon, gusto lang niyan tumugtog ng gitara. Pero ni pagpunas po ng gitara, hindi niya magagawa. Gusto lang niya yung masaya lagi, pero pagdating sa sacrifice, pagdating sa pag-offer na ng ating sarili as a refinement process, ayaw na po, masakit po yun. Habang ino-offer po natin ang ating sarili sa altar, habang palapit ng palapit tayo sa apoy, lalo nating nararamdaman yung init. Meron pong nagsasabi, no pain, no gain. Yung sabi naman ng security guard, no ID, no entry. Kung wala daw pong sakit, hindi natin mararamdaman hindi natin magigain kung ano talaga yung gusto natin sa buhay. Everything needs sacrifice. Gusto mo lang, yumaman ka agad, bigla, bukas. Hindi pagwalis nga, di mo magawa eh. Ayaw mo maghirap, ayaw mo magtrabaho, tapos gusto mo pagpapalain ka ng Diyos. Diba? Maraming gusto nangangarap, mabilis ang buhay. Sinasabi, sana magkaroon ako ng ganon. Kinabukasan, anong ginagawa mo ngayon? Lahat ng mga success po na yan ay dumadaan po sa hirap ngayon. If you see yourself 10 years from now being successful, bata pa rin kayo nun. Dapat may gagawin tayo today. If you see yourselves anytime from now, nakasama ka ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, dapat may gagawin tayo today. We have to submit our lives to the refining process of God. Kahit na masakit po ito, kahit na hindi po natin welcome masyado, masakit po yan, but we have to be willing to submit to the process of God. Baka yung process ng Panginoon po ito sa iyong buhay, kahit na hindi mo naintindihan sa ngayon. But God knows what He is doing. Sa mga bagay na hindi po natin naunawaan, ano pang nangyayari sa buhay ko ngayon? Bakit ganito? Bakit magulo? Baka nasa refining process ka. At sa katunayan, tayong lahat ay nasa refining process right now. As we are waiting for the coming of our King, our Lord Jesus Christ, we are in the refining process. And during this time of the refining process, nararamdaman natin yung sakit ng paglilinis ng Panginoon. May nagko-correct sa atin, ginaguide tayo, mas nasasaktan tayo. That's the refining process. Huwag kang magalit dun sa nag-guide sa'yo. Huwag kang magalit dun sa nag-correct sa'yo. Ginamit siya ni Lord. Pagka nagalit ka sa nag-correct sa'yo, nagpuna sa'yo, pumuna sa'yo, at nagalit ka, hindi ka willing to be refined, to be purified. Tayong buhay po natin mga Kristiyano, lahat ng bagay tinitingnan ho natin, is this God's way to refine me? Is this God's way na turuan ako? Meron pong isang leader po
Actually, classmate ko po ito sa Bible. Sabi niya, para daw ang mga tao natatakot na i-correct siya o i-correct siya, i-guide siya kasi leader nga siya. Sabi niya kung walang magko-correct sa akin, sino? So akala niya sa lahat ng bagay, perfect yung ginagawa niya. Kasi walang nagga-guide eh. Alam naman natin yung taong, iba naman yung talagang hinahanapan ka lang. Araw-araw talagang hinahanapan kang mapupuna. Naghahanap lang na mapupuna sa'yo. Iba naman yon. Pero yung talagang isipin mo, ginamit talaga ng Diyos, we have to welcome it with humility. Ginamit po siya ng Panginoon. And we have to love that person. Bakit? Ni-rebuke. Di ba may mga striktong leader? Masakit po. Masakit po yun. Ako po, may mga times din na dati na disiplina ako, hindi ako nakatugtog. Bakit? May ginawa akong hindi tama. 22 years na ako sa music ministry. At marami na rin akong karanasan na may discipline eh. Meron po. And that's a part of refining process. Nire-refine tayo ng Panginoon. Kailangan po nating isubmit ating sarili doon. At tayo pong mga Kristiyano, tayo po nananampalataya, naniwala po na lahat ng bagay na ito ay nagtutugma-tugma, nagdudugtong-dugtong para po sa ikabubuti ng lahat. At hindi po yan para sa ating sarili. We have to embrace even trials so that we would be refined soon as the people of God. Embracing trials and sufferings and corrections, guidance, rebuke are all parts of God's refining tools sa atin so that we will grow spiritually and we will grow into the likeness of our Lord Jesus Christ. We have to be aware of the areas of our life that needs to be refined by God. Kailan pong makita ho natin, ano yung area sa buhay ko na kailangan pong i-refined? Pag nakita ko yung pride ko, masyado ako ma-pride. Lord, refine me. Pag nakita mo yung, grabe yung pride ko, konting salita lang. Bakit? Baka sobra ka sa pride. Fried chicken, pwede pa. Deep fries in olive oil para healthy. Uy, baka ba't ka nasaktan? Yung bang area na yan ng buhay mo ay kailangang durugin ng Diyos. Do it. Submit yourself sa Panginoon. Example lang po yung pride. Ano pa alam ko, mas marami kayong alam kaysa sa akin. Ano pang mga halimbawa po na kailangan po sa buhay ho ninyo na plantsahin ng Diyos? Yung mga bako-bakong daan, sabi po ng mga panahon na yon, yung lahat ng mga daang bako-bako ay tutuwirin, yung mga lubak-lubak, papatagin. Ano po yung mga lubak-lubak kaya sa buhay natin? Self-righteousness. Iniisip natin ay hindi ako nakikinig na correction. Bakit? Tama naman yung ginagawa ko. Pag lagi mo sinasabing, tama naman ako. Tama naman ako. Ikaw na lang yung tama. Ikaw na lang mag-isang mabubuhay sa mundong ito. Kasi lahat nagkakamali. Kung create ka ng iyong sariling planeta, magparami ka ng lahi, ang pangalan planeta, tama. Lahat tama. Tamang planeta. Self-righteousness. Kayabangan. Hindi marunong magpakumbaba. Hindi ko alam kung ganun po ba tayo. No? Hindi ko pa kayo nakausap isang araw. I don't know the situation, detalye po ng iyong buhay. But sigurado ako na maraming pong paplansahin ng Diyos sa atin. Kasama na po ako doon. Marami pa pong kailangan plantsahin ang Diyos sa buhay natin. At kailangan nating isubmit lamang ang ating sarili doon po sa refining process of purification para tayo magiging ganap at pagdating po ng ating Panginoon, handa po tayo na humarap sa Kanya. Last po na P, the purpose of purification. Ano yung una? The preparation, the person, the process, and the purpose. Ano po yung purpose ng preparation na yan? Sabi po sa verse 4, and the offerings of Judah and Jerusalem will be acceptable to the Lord as in the days gone by, as in former years.
Para sa kanila, yung context nila, para matanggap sila, maging katanggap-tanggap sila sa Diyos. Yung mga tao po in Malachi's days, in Malachi's time, yung kanilang mga offerings katanggap-tanggap, yung buhay nila maging katanggap-tanggap. Sa panahon natin ngayon, para tayo maging katanggap-tanggap din sa Diyos. That's the purpose. Being accepted is both an honor and a privilege. It means one has passed the qualification. Ano ko yung qualification na to? Kailangan na meron pong paglilinis. The promise of purification. Meron pong paglilinis para tayo maging katanggap-tanggap sa ating pong Diyos na banal, na kailanman po, hindi natin alam, siya po'y babalik para tayo po'y makapiling niya. The purpose of purification is so that God's people will become holy and blameless in His eyes and become ready in His coming again. The purpose of God purifying His people is so that they will be restored into the image and the likeness of God. Para maging kawangis tayo muli, di ba? Because of sin, we've been separated, na-deform yung holiness na meron tayo. But we will be transformed into the image of Christ again, in His holiness. Muli tayong mabago. Muli tayong magkaroon po ng pagbabago at maging kawangis tayo muli sa ng ating Panginoon. Kinakailangan po na patuloy nating bantayan ang ating sarili. Jesus Christ died and rose again not only for us to be saved, but for us to be reconciled with God, to be restored sa Panginoon. Tayo nahiwalay sa Panginoon, pero sa Kanya pong pagkabuhay, sa Kanyang kamatayan, sa Kanyang kapanganakan, kamatayan, pagkabuhay, tayo po'y nabigyan ng pagkakataon na muli makipag-reunite sa ating pong Diyos. Para sa Judah and Jerusalem, sila po'y maging purified at maging katanggap-tanggap sila sa Panginoon. Para sa ating mga Kristiyano ngayon, maging katanggap-tanggap tayo kung tayo dumaan sa process po na ito. Tingnan natin ang ating sarili. Katanggap-tanggap ba tayo? Are we acceptable now in the eyes of the Lord? Lahat kayo makakasama sa Diyos pagka dumating siya ngayon. Or mayroon pong dyan sa upuan maiiwan. O baka ako yun. Kayong lahat na lumipad, ako naiwan. Yung naunang lumipad na papunta sa mainit na lugar. Ready kaya tayo kung siya po'y darating sa ngayon? Acceptable kaya tayo sa kabanalan ng Diyos o hindi? Pero tingnan natin, kailan ba tayo maging banal? Kailan ba tayo maging acceptable? Di ba? Kung titingnan natin ang buhay natin, hindi perfect eh. Kailan tayo maging acceptable? Kung patuloy nating ilalagak ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. We are not perfect, but the God who saves us is perfect. Kinuha niya lahat ng kasalanan po ng mundong ibabaw na ito. Kasama po ang ating mga kasalanan. At tayo po'y nagiging perfect, nagiging righteous sa harapan ng Diyos because of our faith in the Lord Jesus Christ. At tayo po'y maging katanggap-tanggap. Handa tayong tumanggap, handa tayong sumama sa Panginoon. Hindi tayo maiiwan sa upuan. Kasama po tayo. Ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi po lihim. Katulad ng panood natin sa movie na nawawala tapos yan po ay nakikita ng lahat ng tao. Hindi po yan parang magnanakaw na but His coming is compared to like a thief in the night na bigla na lang pong darating. Di ba? Pag nagnakaw, wala namang nagpapaalam na mamaya, wag mong isara. Pupunta ako Kung yung mga nagnanakaw na nagpapaalam, mangungutang lang yun. Hindi talaga nakaw. Pero yung pagdating ng Panginoon, hindi po natin alam. It's like a thief in the night. He will come. Kaya kinakailangan po na ating pong panatilihin po yung ating kabanalan sa harapan ng Diyos. Meron pong isang malaking puno na natumba after ng malaking bagyo. Hindi dito yan sa Japan, walang malaking puno. Yung iba, walang puno, walang dahon na ngayon. Meron pong malaking puno na natumba after ng bagyo, malakas. So, diniscover po nila, bakit natumba? Napakalaking puno na to. It's really a large tree in body.
Bakit natumba sa bagyo? Tiningnan po nila, lumapit po sila doon, tiningnan nila yung nabali, no, natumba. Nakita po nila yung ilalim, kinain po ng anay. So nabuwal po yung puno, nabali po yung puno dahil po yung loob pala nun ay kinakain po ng insekto. So, ibig sabihin, hindi talaga yung bagyo ang nagpatumba. Nagsimula po yung deterioration po ng puno na yon. Simula nung isang insekto na kumagat hanggang sa dumami sila, hanggang sa humina ng humina ang puno, hanggang sa nung humangin, natumba. Mga kapatid, kung hayaan po natin yung small sin sa buhay natin, baka yun magpapatumba sa atin. If we tolerate sin, we think that sin is just small sin, and we tolerate it, baka yun pa ang magpapatumba sa atin. There are storms of life. Marami pong bagyo ng buhay. Pero tayo po ay manatiling nakatayong matibay. Kung nanatili po tayong matibay, wala pong mantsa ng kasalanan ng buhay natin. Wala pong insekto na pinapapasok natin sa ating buhay. Hindi nakakagat ng anay yung laman ng puno ng buhay. Manatili tayo sa kabanalan. In conclusion, our God, the Holy Spirit, is the refining fire that cleanses us from all unrighteousness and makes us holy for the coming of our Lord Jesus Christ, so that we will live holy lives with the expectation of His imminent return. We have to be ready for Jesus' coming by submitting ourselves to His refining process in our lives, and through following His will to give Him glory in our everyday life. Yan po. Manatili tayo sa kabanalan. Nililinis tayo ng Panginoon ngayon. At wag na tayong bumalik. Wag nating hayaan ng kasalanan na dominahin tayo. Pasakop natin ang ating sarili sa Diyos. There is a promise of purification. The one who promised is faithful, and He will do it. He will cleanse us from all unrighteousness. Panginoon, salamat po. Salamat po sa inyong